Ito, Duterte Black. Bagong Duterte Black sa Senado, bagong hari ng Senado. Ito, pag-usapan natin. May nabubuo na umanong Duterte Black sa Senado. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, posibleng umabot daw ang kanilang bilang sa 9 na senador. Kung magkaganon, maaring may implikasyon nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzales. Alam mo yung sinasabing siyam, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Aimee, si Villar, yung isa pang Villar, tapos magkapatid na Cayetano, siyam na yon, no? At meron akong nababalitaan from a reliable source, meron pa raw pasunod na 3. At kung ito ay matutuloy, 12 na po. So kalahati po. Lagpas ka, alam ko kalahati, no? 24 sila. Kalahati po. Pero ang kailangan lang sa impeachment ay 9 na boto. So, malaki ang tsansa ni BP Sara. Ako, I believe, hindi po magtatagumpay ang impeachment na gagawin kay BP Sara. Ang tanong, sino yung 3 na yon? At tayin po natin. Kasi yung iba identified na eh. Pero meron pang babaliktad, meron pang iba. Ayan po, 3. Senador Bato de la Rosa na nanggaling, may namumuunang aniyay Duterte Block sa Senado sa darating na 20th Congress. Kasama si de la Rosa, 9 na senador ang aniyay posibleng kasama sa Duterte Block. Tiyak na raw nakasama nila sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senator-elect Rodante Marcoleta at ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos. May iba pa. Alam mo, kung ako masusunod okay lang po, no? Pero para sa akin, kasi umuugong na po ang pangalang Marcoleta. Umuugong na rin ng Tito Soto. No? Pero kung ako lang masusunod, mas gusto ko si Senator Bongo. Si Senator Bongo, talagang, I think, possibly, landslide po kasi siya, 2 Senado na eh. 2 eleksyon na po. At itong eleksyon na ito ay talaga namang matindi po ang natanggap. Record-breaking po ang natanggap ni Senator Bongo. No? And I think he may be the next Vice President of the Philippines. So imagine niyo kung sakali lang na magtandem BP Sara at Bongo, ang lakas po niyan. Wala nang titibag dyan. Kahit magtulfo ka pa dyan, kahit Aimee Marcos ka pa dyan, kahit na mag-Romualdez ka pa dyan, wala nang titibag. So, as early as now, maganda ipwesto na agad si Senator Bongo. Magkaroon na siya ng malawak na experience how to handle the Senate. Maging speaker siya. And alam naman natin, ang impluensya ni Bongo and higit sa lahat, yung kanyang loyalty kay Tatay Digong. Hindi po yan matatawaran. So sana mapag-usapan and kung ako I will be given a chance, gusto kong ibulong. Dapat ang itulak ng Duterte Black as Senate President ay si Bongo. Very effective po yan. Silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nagre-recruit. Nagsasound off lang. Kagaya ni Aimee, nagsound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Ayan. Kasi alam nyo, politiko to mga ito eh. Pag nakikita nila yung power kung asan na, gusto nila dyan. 'Di ba? Remember yung PDP naman hindi naman ganun dati, tas naglipatan, tapos biglang nag-alisan. O, 'di ba? So, ganyan po yan eh. Ako sa tingin ko, matutuloy itong 12 na ito. Posibleng matuloy. Si Aimee nga dumidikit na, no? Kaya lang, syempre, andyan pa rin yung kapangyarihan ni Marcos. Nasa kanila pa rin ang makinarya. Pero kung hindi man makuha ngayong taon yan, going towards the second quarter o sa second half of this trimester or of these 3 years going to 2028, makukuha na natin yung liderato dyan sa si Subiri pa. Ayaw na yan dyan sa kabila. Talagang
Nagtampo na yan kay Marcos. Sinusubukan naming kunin ang panig ng mga umano'y magiging miyembro ng Duterte Bloc. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng vice-presidente. Kailangan kasi ng 9 na boto para maakwit ang vice. Yun lang, siyam lang. And easily, I really believe, easily yung siyam na boto, easily. So, mga nasa 12 pa nga ang boto niyan eh. So, hindi may impeach to si BP Sara. Para kay De La Rosa, mas mainam kung hindi na matuloy ang impeachment trial. Pero pinaghahandaan raw niya ang magiging papel bilang Senator Judge. Ako, honestly, I side with BP Sara. Gusto kong matuloy yung impeachment. Dahil sinabi na ni BP Sara, marami siyang ibubulgar. Gusto nga daw niya maging, kung magkakaroon ng file ng impeachment kay Marcos, gusto niya maging involved doon dahil sa paggawa ng manifesto patungkol dito sa impeachment na yan, dahil marami siyang, maraming bala, sabihin na lang natin ganun. Marami siyang alam na baho nila. So, siguro, anuhin natin, hayaan lang natin. Ako personally. At even naman si Sara, sabi niya, gusto kong matuloy yung impeachment dahil I want bloodbath. Ako naman, kaya gusto kong matuloy, una, ilalabas na yung baho. Kasi pwede na siyang magsalita dyan eh. Hindi naman siya pinagsasalita sa kamera. Pangalawa, imagine ninyo, di ba? Pag matagumpayan ni BP Sara itong that is a big accomplishment for BP Sara and at the same time, a big platform for campaigning in preparation for 2028. Lalo pong lalakas. Pansinin nyo, even Chanco, admittedly, sinabi niya, nung na-impeach si BP Sara, nagka-problema na sila. Tapos, nung dinala si Tatay Digong, kinidnap papuntang Hague, wala na talagang suporta sa kanila sa Mindanao. Imagine niyo yan. Dahil ayaw ng taong bayan ng abusado. Alam niyo naman ang Pilipino, ang gusto niyan talagang yung mga underdog. They side with dun sa mga inaapi. At kitang-kita naman kahit anong gawing drama na bait-baita ni Marcos, kahit anong gawing drama ni Tambaluslos na pamimigay ng ayuda, kitang-kita ng taong bayan, ito yung mga elitista na plastic, na ipokrito. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, iba yung laman ng puso. At pang-aapi yung ginawa kay Tatay Digong at kay BP Sara. And ramdam ng Pilipino yan. Yung pang-aaping ginawa kay BP Sara at saka kay Tatay Digong, silang nakakaramdam. As if sila ang inaapi. Ang dami ko pong nakakausap na ganyan. Galit na galit. So imaginein kung magkakaroon ng impeachment trial, this will favor the cause of the Dutertes. Lalong-lalo na sinabi ni Marcos, ayaw niya ng impeachment. Sinabi niya na magkaisa na unity ulit. Sinabi niya na balik trabaho na tayo, tapos itutuloy yung impeachment. Lalong masisira ang pangalan ni Marcos. Lalong aangat ang Duterte. So, good thing din yan. Alam ko naman matatagumpayan ni BP Sara yan. Alam ko, pati si Sara, alam niya, matatagumpayan niya yan. Sa katunayan, kaya nga siya payag na magkaroon ng impeachment. Kaya malakas ang loob niya ng bloodbath. Bukod sa marami siyang sisiwalat na baho, alam niya, matatagumpayan niya yan. Mas maganda sana kung hindi na para makafocus kami sa mga development efforts para sa ating bansa. At hindi natin magkawatak-watak. Ang wishful thinking lang yun. Hindi ko pinaghandaan yung hindi matuloy. Ang pinaghandaan ko yung matuloy. Usap-usapan din ngayon ang posibleng Cheese Escudero versus Tito Soto sa pagka-Senate President. Sabi ni De La Rosa, wala pa raw na pag-uusapan ang Duterte Bloc kung sino ang susuportahan nilang Senate President sa susunod na Kongreso. Pero hindi naman daw niya masabi na gusto nilang palitan si Escudero. Hindi na rin daw mahalaga kung sino ang leader ng Senado pagdating ng impeachment. Immaterial na yan eh. Kasi ang titingnan natin dito sa individual members of the Senate,
Diyan natin nakatingin ngayon sa posibleng maging boto. Kaya regardless kung sino magiging Senate President, ay lalabas yung totoong boto na gusto ng Senate as a whole. Para sa GMA Eto alam niyo yung sinasabi na unity ni Marcos. Ako nararamdaman ko hindi sang-ayon ng Senado diyan. Kasi kung sang-ayon ng Senado sa sa unity na sinasabi ni Marcos, dapat nagre-react na ang Senado patungkol diyan. Hindi naman ibig sabihin gusto ng Senado na magkawatak-watak sila, hindi 'yon. Kaya lang siguro nakikita nila, eto na naman si Marcos magsasalita na naman, eto na naman si Bongbong, the boy who cried wolf, na magsasalita, iba na naman ang ginagawa, no? Yun ang nasa isip. Even Senator Bongo, sinabi niya, duda na ako sa sincerity nitong si Bongbong. Remember, sabi niya, hindi niya papapasukin ng Amerikano, tapos nagkaroon ng EDCA. Sinabi niya walang baril na pumasok sa KOJC, pero ang dami. Sinabi niya hindi niya papapasukin ng ICC, pero kinidnap si Marcos. 'Di ba? At hindi niya maitatanggi may kamay siya diyan. Even yung eroplano, sabi nga ni kanina nakausap namin si Cardema, sabi niya, yung eroplano na ginamit sa pangingidnap kay Tatay Digong ay ang nagbayad ay Office of the President. So may kamay po si Pangulong Marcos, tanggapin man niya o hindi, aminin man niya o hindi, may kamay siya diyan. Kasi hindi po pwedeng nangyari sa lahat 'yan. Planado, may eroplano nag-aantay, binayaran ng Office of the President. 'Di ba? Yan ang sinabi ni Cardema. At saka, kung walang kamay dyan si Marcos, dapat sinasabi niya, mali. Yun lang yun eh. Mali ang ginawa na pangingidnap kay PRRD. Wala siyang declaration na gayon eh. Sa katunayan, sumasang-ayon pa siya doon sa Remulla Brothers. No? So, mali po yun eh. Kasabwat man siya or hindi siya kasabwat, lumalabas. Kasabwat na siya. Being the president, being the leader of the country, hindi po pwede na wala kang ginawa. So, yung sincerity ni Marcos sa mga sinasabi niya, questionable. Even the senators, I believe, hindi sila naniniwala dito kay Marcos. Ako sa tingin ko pati even yung alyansa. Kasi sinira ni Marcos yung kampanya ng alyansa. Siya mismo sumira. Kung ano-ano pinagsasabi. Effective ba? Hindi. Meron siya kakayanang ipanalo? Wala. Sino bang nanalo sa kanila? Si Tito Soto, tsaka si Lacson, tsaka si Lito Lapid. Winnable talaga yun. Pero kita mo pang ilang posisyon yun. Kayong nakaupo, hindi nyo nakuha yung 1 to 4. Diba? Mga winnable talaga yan. So si Marcos walang capacity to kaya hindi sila pabor sa unity, possibly hindi sila pabor sa sinasabi ni Marcos. Dahil wala puro buladas lang to si Marcos. Ngayon, pag-usapan natin itong Duterte Black, they are a force to reckon with. Imagine niyo kung matutuloy yan, meron na silang 9 at yung nababalita na meron pang 3, magiging 12 yan. Ang lakas po nun. Pag nagkaisa tong 12 na ito, tapos syempre yung kabila naman ay hindi yan eksaktong 12 din. Meron dyan yung nasa gitna. So kung solid yung Duterte Black na 12 at meron yung nasa gitna, commanding po yun. Sana lang again mapag-usapan na maging Senate President si Bongo. Well, tanungin ko kayo sa mga manonood, sa tingin ninyo, sino ang mas magandang Senate President? And tanungin ko na rin kayo, sa tingin ninyo, sino ang mas magandang Speaker of the House? Para sa akin, kung ako tatanungin nyo, si Pulong, and Senate President ay si Senator Bongo. Siyempre, malakas to si Pulong dahil inendorso pa. Alam mo naman ang kapangyarihan ni VP Sara ngayon. Ang lakas ng influence niya. No? Si Aimee, dumausdos na. Tandaan nyo yan, ha? Nung kinidnap yung tatay
Si Tatay Digong kinidnap ng administrasyong ito, ang pinakatinamaan si Ivy Marcos. Sinuwerte lang niya, nabolan na naman niya si Sara. Daus-dus na yan. Ngayon, nakahabol pa. Bakit? Inendorso ni BP Sara. So may chance po itong si Pulong, ako naniniwala na maging Speaker of the House. If not for the first half, itong natitirang 3 years, most probably on the second half. Yan na po yan talagang lipatan ng kapangyarihan. Lilipat na yan isa-isa sa mga Duterte. Itaga nyo sa bato. Hindi lang po mga politiko ha. Even yung mga vloggers, tinan nyo. Unti-unti na yan lilipat sa Duterte. Yung naninira sa Duterte, isa-isa na yan maglilipatan.